Eto na naman ang walang kamatayan at di nakakasawang pansit. So eto, nagluto tayo ng pansit bihon. So tara, umpisahan na natin para makakain na tayo kaagad. So unang-una ay magpainit lang ng konting cooking oil. So i-stir fry lang natin itong carrot at saka green bean. Alam ko may kanya-kanya tayong style sa pagluto ng pansit, pero eto yung nakasanayan ko. At isunod naman natin itong chopped cabbage. So stir fry lang natin for 1 minute. At pagkatapos ay idagdag na din natin itong red bell pepper. So naglagay din tayo ng konting celery. So ipagpatuloy lang po ang pag-stir fry ng another 1 minute. Kailangan hindi po ma-overcook. At pagkatapos ay isantabi muna natin to dahil ilalagay naman natin ito mamaya sa pansit pag malapit na maluto. So maglagay lang ulit tayo ng kunting cooking oil. And then magisa muna tayo ng mga aromatics tulad nitong bawang. At pagkatapos ay isunod na natin itong sibuyas. So ipagpatuloy lang po ang paggisa hanggat sa maging mag-translucent na po itong ating sibuyas. So idagdag na din natin itong ating chicken breast. So isang boiled chicken breast po. So timplahan lang natin ng konting patis na ayon sa ating panlasa. Ipagpatuloy lang po ang paggisa. At saka ibuhos na natin itong chicken broth. So, yung pinaglagaan po ng chicken, yun po ang ginamit natin dito. So, timplahan natin ng paminta. At saka soy sauce. At pampalasa, nilagyan din natin ng isang chicken cube. Pwede din pork cube yung ilalagay natin. At pagkatapos ay maglalagay din tayo ng konting oyster sauce. Ayan po. Paghalu-haluin lang natin. At hayaan lang natin mag-simmer. At pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating na-soak na bihon. So nilagyan din natin ng konting hipon. Ayan, pre-cook na po yung nilagay natin. Lutuin lang natin hanggang sa mag-absorb po yung liquid. Pag wala na po yung liquid, ay saka na natin lalagyan ng chopped spring onions. So, nilagyan ko din pala ng leftover na chicken liver steak. Sayang naman. Dagdag pampalasa na rin. So, paghalo-haluin lang muna natin ng dahan-dahan. At saka ilalagay na natin itong ating nailuto kaninang vegetables. So, magtira lang ng konti para sa toppings. So, lalagyan din natin ng konting sesame oil. Pero optional lang po ito. So, paghalo-haluin na natin ng dahan-dahan para hindi naman madurog itong ating pansit at mga gulay. At pag okay na, ay pwede na nating hanguin at iserve kaagad. Ayan, napakasarap. At tamang-tama, ready na rin itong ginawa nating pandesal. Perfect talaga itong i-partner sa ating nilutong pansit. So, tara, kain po tayo. Talagang napakasarap po.